Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay meron akong ipapakita sa inyong mutya na aking nakukuha sa iba't ibang lugar. Pero bago ko simulan itong kwentong ito, yung mga baguhan po, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload na mga videos dito sa aking YouTube channel. At maraming salamat din po sa channel na ito na binibigyan ako ng time na makapag-vlog dito sa YouTube na ito. Ngayon po ay sisimulan ko ang aking pagbasa sa mutya na aking nakukuha. Itong mutya na ito. Ito po ay isa sa pinakamagandang mutya na sa Bisaya kung tawagin ito'y balat hanginan. Balat hanginan ito na aking nakikita sa dagat. Nung nakita ko ito'y gumagalaw pa at napakahaba nito. Mga ganyan kahaba oh. Mga ganyan kahaba. Tapos pagpulot ko, ang napulot ko ay biglang nagiging bato siya. Kaya imposible naman na sa aking paningin ay malilito ako sa aking pagpulot na balat hanginan po tawag sa amin dito sa Bisaya. Kaya ito po ay isa sa pinakamilagro na bato na balat na nagiging mutya. Ayan po yung ano niya, yung bibig niya. Ito po yung puwet niya dito. Ayan, nagiging bato nga siya. Nagiging mutya. Ayan po yung itsura niya. Ganyan yan kahaba sa pagkapulot ko, mga ganyan. Ganyan. Mga 7 inches ito ang laki niya. Karamihan makikita ito sa ano lang, sa tabi ng dagat. Yung makita mo yan kapag hunas, yung low tide. Yung hunas sa Bisaya, yung low tide, no? Tapos pagkuha ko nito, biglang nagiging bato po yung balat. Nakita ko po ito araw ng Friday. At yun ang dahilan na nagiging bato siya na aking nakikita. Pagpulot ko sa kanya, nung nahawakan ko na biglang bumigat at lumiit, nagbigay talaga siya sa akin ng kakaibang birtud na milagro. At nasurpresa ako at nagulat at nasurpresa ako na bigla siyang naging bato sa aking kamay. Hindi ko sana ito i-vlog, pero kailangan na ma-vlog natin para ma-share ko yung aking mutya na nakuha natin. Dahil ang tao kasi iba-iba ang papel. May taga-kuha, may taga-limos din. Depende sa may-ari. Kaya ito po ang itsura na aking nakikita, no? Ayan po yung bibig nyo. At yung puwet niya, ayan po. Oh. Puwet po yun, oh, yan. At ito po yung bibig. Pag ganon po yan siya sa dalampasigan. Pag pulot ko ganon, bigla akong nagulat na bigla siyang nagiging bato. Ang pagkakuha nito dahil nagpunta ako sa ilog, kasi ang ilog dito sa amin, kung sa amin yan bukana, ang ilog namin labasan na dagat, kaya naghati ang maalat at tabang na tubig. Ang tawag sa amin sa Bisaya, bukana yan sa amin, tawagin sa Bisaya. Iwan ko kung ano yan sa Tagalog. Ngayon,
Pagligo namin doon, araw ng Biyernes, nakita ko yung balat. Pagpulot ko sa balat, nung nahawakan ko na yung balat, nagiging bato siya. Kaya nagulat ako bakit siya nagiging bato sa aking kamay nung nahawakan ko na siya. Kaya napakalaki pong misteryo na aking nakuhang batong ito. Hindi ko sana ito i-vlog, pero kailangan ma-vlog at may share yung kaalaman ko sa mutya. Kaya ito po ang aking nakukuha. Ang gamit nito ay balat hanginan siya. Maaari itong lumaki at lumiit. Tapos yung kanyang katawan ay madulas. Kaya sa espiritual yan, madulas ka, lumiit, lumaki ka. At nandyan sa ilalim ng tubig at buhangin nakatira. At yung kilos niya mahina, hindi siya makagapang, depende lang sa alon ng tubig sa dagat. Doon siya sasama sa agos ng alon. Kung para siyang gulong na lang siya, pagulong-gulong lang siya sa ilalim ng buhangin. Kaya kung spiritualin mo yan, kung dala mo ito, kung gaano kalakas yung balod o hangin, yung dalampasikan na kumikilos po yung hangin. Excuse me po. Ganon din kalakas yung bertod mo dahil hindi siya mamatay. Paikot-ikot lang siya sa ilalim ng tubig. Paikot-ikot, sa pagulong-gulong siya sa buhangin. At hindi ito matablan dahil wala siyang buto. Walang buto, puro ugat lang. Kaya misteryoso itong balat. Ugat lang yan lahat. Kung ikaw ay tatagain, dahil ugat lahat, ang katawan mo ay parang goma, hindi ka tatablan. Barilin ka, dudulas lang, tatagos, pero hindi tatalab, panipas. Pwedeng hindi ka makita sa ilalim ng buhangin. Pwede kang lumaki, pwede kang lumiit. Ganon katindi ang kanyang bertod. Kaya kung ikaw ay magkakaroon nito, kung ano ang abilidad ng balat, ganon ka rin. Kaya napakaganda itong gamitin sa proteksyon, swerte sa buhay. Parang katawan mo'y goma, magiging invisible yung katawan mo. Maaari kang makita, maaring hindi. Kaya maganda ito sa depensa. Maganda sa depensa yung balat na hanginan. Masasabi nating balat hanginan kasi pag makakita ka ng balat, pag hawak mo niyan, kapag mahanginan yan, lumiit yan. Tapos sumusuka yan ng maraming puti. Bigla siyang lumiit. Kahit gaano kalaki yan, kahit ganyan pa kalaki yung katawan niya, pag mahawakan mo yan na mahanginan siya, lumiit talaga siya. Kaya kung ikaw ay mahawakan, bigla kang lumiit. Tapos tao tayo, madali kang madali kang maka-escape sa mga kalaban mo kapag ikay mahawakan dahil additional pa yung kadulasan ng katawan niya. Ganon katindi yung bertod ng balat hanginan. At yun lang po ang aking masasabi at maraming salamat po sa inyong panunood at sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel. At God bless po yung lahat. Kung halimbawa man na ikaw ay bibigyan ng third eye,
Kung makita mo itong video, lahat ng may mga third eye na tao kayang bumasa sa mutyang ito. Dahil ang taong marunong sa mga mutya, alam kong marunong din po yan bumasa sa mga birtod-birtod ng mga mutya. Kaya napakaswerte po ang marunong bumasa nito dahil napakalalim po ang mga kwento sa proteksyon na gamit ang balat hanginan. Kaya doon lang po at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.